Kamusta guys? Ngayong araw samahan niyo ako mag-react dito sa video ng ating kaibigang content creator. Ayan, kilala niyo to guys, si Kanta Kwento. Ito yung interview niya kay Jerome Bardome. Ayan, sayang hindi ko napanood ng live to. Ito yung mga panahong brownout. Wala tayong kuryente. Ayan guys, panoorin natin to. Gusto ko mag-react dito guys eh. Hindi ko pa to napapanood ng buo guys. Ayan, samahan niyo ako. Mag-react tayo dito. So ready na ba? Tanungin naman natin to si Sir Jerome. Sir Jerome, ikaw ready ka na po ba? Ito na. So yun, salamat sa mga nag-share at sa mga nandito sa live. Maraming salamat po sa inyo. Ha? So yun, Sir Jerome. Thank you sa pagpapaunlak, Sir Jerome, sa interview. Alam ko medyo may ano ka sa voice mo ngayon, no? Nababa. Okay lang yan. Para medyo mababa nga yung boses ni Jerome. Siguro umaga ba to? O na medyo namaos yung boses niya no kaka-practice. So, let's go. Tara. Ito na ang first question. Sir Jerome, kamusta na ba ang isang Jerome Bardome ngayon after ng kanyang 1 year yung anniversary concert ng April 9? Ano na ba ang maraming gusto makaalam. Well, ito naman ako ngayon guys sa mga nangihingi ng update. Okay lang naman ako right now and hanggang ngayon medyo may sakit nga ngayon pero tuloy pa rin ng kayod sa pag-i-explore ng music taste ko. Especially Nagkasakit pala si Jerome. Sa bagay usong ngayon eh. Lagnat sa init ng panahon. ngayon yun, nasa Beatles ako ngayon eh. Pansin nga namin, Sir. Parang idol na idol ni Jerome yung Beatles Etong mga huling mga video niya, yung kumakanta siya, madalas siyang kumakanta ng mga pyesa ng The Beatles. Ang gaganda ng mga mo, no? Talagang dito na-feature natin yan, i-review nyo na lang, no? Yung At kamusta ba after anim concerts, Sir? May mga nasundan pa, no, panigurado, no? Ng mga ibang gigs and concert, no? Katulad Yes nga ng po, yes. Yan. At ito, Sir, medyo, ito tanong na talaga to. Sunod-sunod yata yung mga naging gigs ni Jerome pagkatapos ng kanyang anniversary concert. Parang hindi pa nga yata siya napapahinga sa concert, Tapos yung mga gig andyan na kagad, naka-line up na. Sir, open Sige, ka ba magsagawa ng isang online concert for a cause? Ibig sabihin nito, Sir, yung parang online siya, hindi siya yung live audience. Opo. Well, for me mapapag-usapan naman pero why not? Okay naman ako dun. Sure naman ako, Pero sure. try mo na rin, Sir, na kumbaga parang may mga nakasetup na camera, tapos live audience, live, mga, kunyari sa YouTube, ganyan. Hindi na-try mo na yan, Sir, na hindi pa. And okay lang naman pala kay Jerome, guys, yung concert for a cause. Ayan yung tanong ni Kanta Kwento. And sana mapanood natin kung mangyayari man yun. Hindi pa actually. Hindi ko pa natatry talaga yung ganong klaseng setup. Yung kumbaga nagawa ko lang kasi is kumanta lang ng parang audio call lang ganon, audio group call. Ganun lang. Ito maganda. Medyo iba kasi yung setup ng ng parang live stream concert kaysa dun sa talagang actual na concert. Iba yung mga ano ba tawag doon? Parang medyo kasi yun technical yun audio. About sa audio, yung mga setup doon. Kailangan siguro merong doon, no? Yung parang audio technician na may experience about sa mga parang podcast, ganun. Para makuha yung talagang quality na tunog. Kasi for ako, kumbaga, para sa mga project siguro. Ito, next question. Kung hindi na buo ang name na Jeromantic, Sir Jerome, ano ang gusto mong sanang pangalan ng fans club na to? Yan ang gusto ko marinig. Pagkakalam ko kasi ang gumawa yata ng pangalan yung ng Jeromantics. Kung di ako nagkakamali, si Ma'am Christina yata, Christina Ignacio. Siya yata yung ng Jeromantics na pangalan. Germs. Hindi, joke lang. Well, actually, wala na akong kailangan baguhin pa. Natawa naman ako doon. Germs. Parang Parang tunog tunog sabon, di ba? Safeguard.
Ano? Kasi Kulit din ni tutuusin, Jerome. perfecto na talaga itong Geromantics na to. Ayan yung mga nasa loob nito, Tama. napaka-perfect nyo na guys. Alright. Kasi kayo rin ang bumuo nito para sa akin. Palakpakan natin yung mga Geromantics natin dyan. Ito sir, medyo ano to, medyo alam ko madalas marinig nyo itong tanong na to at maraming curious kung anong sagot nyo rito. At syempre may Bigla ako naging curious ah. Madalas daw itanong sabi ni Kanta ko ito. Ayan, pakinggan natin kung ano tong question na to. bakit na follow-up question to. Diploma o diskarte? Ito Ayun. para sa mga lalo na sa mga Maganda yun, nag-aaral. maganda yung tanong na yun. Diploma o Diploma o diskarte? diskarte. Diploma o At discard. bakit? Yan. Well, para sa akin naman kasi, habang kinukuha yung diploma, habang Yeah. pinagtsatsagaan mo ang kunin, Matalino magsasagot talaga si Jerome. syempre, Ganda ng dumiskarte ka sagot na rin niya, sa no? buhay. Umpisa Paano ng mo sagot. paunlarin sarili mo? You have Tama. to find your ways to make your own living while at the same time studying to get a diploma. Pwede naman yun. So, ganun lang. Pwede naman talagang sabay. Ewan ko bakit marami nagtatalo. Maraming nagtatalo no tungkol do sa bagay na 'yon. Pwede naman sabay sabay gawin. Tsaka sa tingin ko hindi ka rin naman magkaka-diploma kung wala kang diskarte. 'Di ba? Ako, balance lang kumbaga. O sabay o sa mga ano diyan, Hmm. pagsabayin nyo daw sabi ni Sir Jerome Erdo. Ang ganda na sagot mo sir ha. Yan, alright. Magaling. At ito sir, ang next question natin sir. Ito medyo ano daw. Meron bang hindi naniniwala na may future ka sa music? Huwag mo na lang banggitin. Medyo ano 'yun yung tanong na 'yun Sino kaya 'yon? Na-curious ako. Pero syempre, 'di ba, hindi naman i-reveal dito at ano rin para maprotektan din yung identity ng tao man kung totoo man 'yun na kung totoo mang may ganong tao na hindi naniniwala sa kanya. Yung name sir. Kung meron lang. Sige. Ah. Well, meron naman. Pero Meron. Sino kaya? para sa akin po kasi is, hindi ko naman talaga siya masyadong ginawang malaking bahala para sa akin o nakaka-apekto sa akin. Nung una, oo, medyo naapektuhan ako nung nag-i-start pa lang ako manta. Pero sa ngayon, nung before Siguro ginawa niyang ano yun, inspirasyon. Imbis na ma-down siya, no? Yun yung ginawa niyang parang fuel para magpatuloy din sa pangarap niya sa pagkanta. Ayan. At ano naman worth it naman, di ba? Kung ano yung kinalalagyan ni Jerome ngayon. Ganda ng resulta. pre-singing competition o pre-starting ko sa pag-focus ko na talaga sa music career ko, wala na talaga akong inisip na kung ano man sabihin sa akin. In-embrace ko na rin naman talaga yung boses ko. Pero since alam naman ng karamihan anong kwento, bala ko na rin naman na talagang iwan yung boses kong Elvis. Pero thanks sa Itbulaga, Binalak niya na pala talaga. Ayan. Kagaya nga nung napanood ko sa isa sa mga interview ni Jerome, sabi niya nga, dapat kakalimutan niya na yun. Tapos, nataon lang na nagkaroon ng contest sa Itbulaga yun. Kaya nabuhay uli, no, yung boses niya na Elvis. Clone ni Elvis. na-retrieve ko siya. And sa inyo guys, thank you so much. Kung sino man yung di naniniwala na yun Parang, parang na high blood si Bro Kanta Kwento doon doon sa hindi naniniwala. kumusta na kaya siya ngayon? Syempre nakita niya na ngayon ang mga bunga mo sir ng mga Tama. lalo na sa mga Geromantics fans nga no. At ito sir, kung merong hindi naniniwala, sino naman ang taong pinaka naaalala mong naniwalang sisi? Yun ang maganda. Yun ang magandang tanong doon. Kung sino yung mga naniwala sa kanya nung umpisa, no? Para ma-boost yung niya, confidence niya. Ka or makikilala dito sa hindi lang sa social media pati sa mainstream. Sa mainstream talaga. Kasi nung pandemic days ko lang kasi talaga, mostly sinesharean ko lang ng music ko is si Darling talaga at saka yung papa ko. Yun talaga ang lagi kong kausap. Ayun, doon pala siya nag-share ng kanyang talent sa music, sa pagkanta. Sa GF niya, tsaka sa papa niya. Papa ni Jerome.
pagdating sa music taste ko. Kasi medyo, tanongin sabihin na natin medyo weirdo ako nung mga edad ko na yun para makinig ng ganong kalulumang kanta. Oo nga, ano? Kumbaga, hindi ako masa edad ni Jerome na yun yung pinakikinggan niya na genre ng kanta. Mga kanta ni Elvis, tsaka sino pa ba yung mga kinakanta niya dati? Yan, i-comment nyo nga guys, bukod kay Elvis, yung mga oldies na music na pinakikinggan ni Jerome. Si Papa, sobrang lawak ng music, and si Darling naman, pinakikinggan din ako. Kasi ginagawa niya rin ako radyo minsan paggabi. Matanong ko lang, nagbabanda ba yung papa ni Jerome Bardome? Kasi sabi niya malawak daw yung ano ba tawag doon? Sa music, 'di ba? Yung kaalaman sa music. Baka nagbabanda no, siguro yung papa ni Jerome or sumasali sa mga singing contest, ganun. Pag sila lang talaga yung nakarinig ng ng potential sa boses ko, and makikita nila na may future ahead ako sa boses ko. So thankful ako sa paniniwala rin nila sa akin. And sila talaga yung dalawang tao na naaalala ko talaga. Si Papa at si Darling. Nakakantig naman yung sinabi ni Jerome ano. Parang gusto niyo pa maiyak doon sa part na yun. Nakakatuwa tong interview ni Kanta Kwento kay Jerome Bardome. And guys, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ni Kanta Kwento, mag-subscribe na kayo guys. Pati dun sa page ni Jerome Bardome sa Facebook. At kung hindi pa rin kayo nakasubscribe sa ating munting channel, alam niyo nang gagawin. Mag-subscribe na kayo para ma-notify kayo sa mga susunod nating content. Gaya nito ng content natin kay Jerome Bardome at sa iba pang mga Pinoy artists. Ayan, paano hanggang dito na muna tayo guys. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod pang reaction video.